Naghahanap ka ba ng magandang storya sa Wattpad? Kung gusto mong makahanap, Magwa-Wattpad reviews and story tayo. mga certified Wattpad lovers, yung tipong makaka-relate kang umibig, kiligin, umiyak, at tumawa sa mga storya nating i-review. Bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. Sa mga di pa nakakilala sa akin, ako nga pala si DL Hernandez. Nag-a-upload ako ng mga Wattpad reviews and stories. Kung interesado po kayo sa maganyang klase ng content, you consider subscribe. Don't forget to click yung notification bell para every time na mag-a-upload ako ng bagong video, Is updated kayo agad-agad. Sinful CEO Series, The CEO's Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN. Chapter 8. She's just a child, paalala ni Nazaron sa kanyang sarili. He was standing behind a tree. Gusto niyang matawa dahil ganito ang nangyari on sa kanila ni Anemone. Kapalit lang sila ng pwesto ngayon. Ang plano niya ay ang maligo sa ilog pero nagulat siya nang makitang nandoon ang dalaga at naliligo. She was only wearing her white camisole. And God, with a body like hers, even the saint would have a hard time resisting temptation. Dalaga na pala talaga ito. It was hard to think of her as a little sister when she was one step closer to being fully naked. Kitang-kita niya ang hulma ng katawan nito at ang hugis ng dibdib nito. Siya at mariin siyang napapagit. This was fucking deja vu. Nang tumingin siya sa dalaga, ay nanlaki ang mga mata. Nakatingin din ito sa kanya. Nazaron, niyakap nito ang basang katawan. Awang ang mga labi. It was hard to explain when her lips were parked like that. Kaakit-akit itong pagmasdan. Kung sasabihin itong diwata ito ng tubig, ay maniniwala siya. Look, I'm sorry. Gusto mo bang maligo? Dahan-dahan itong inalis ang mga kamay na nakayapo sa katawan nito. Halika! Gusto niyang umungol. Hindi nangyayari ito kung may isang tao siyang ayaw gawan ng masama. Si Anemone yun. She was the only person that he could trust in Santa Catalina. And she was so pure, so innocent. Ayaw niyang lagyan ng lamat ang dangal nito. He was a very dangerous man. He should know, marami na siyang pinaiyak na mga babae sa Maynila. Ngumiti si Anemone. Ano pa ang ginagawa mo riyan? Samahan mo ko rito, maligo. I can't. Tumalikod na siya at nagsimulang humakbang palayo. Hindi niya na namalayan, umahon pala si Anemone at humabol sa kanya. Kapan siya nito sa kamay. Bakit ba iniiwasan mo ko? Hindi ka naman dati ganyan na. Iiwasan niya ito dahil hayag nitong ipinapakita may gusto ito sa kanya. And he was avoiding her because he thought he only see her as a little sister. Pero habang tumatagal, ay nakikita niyang kahali-hali na ito. Natatakot ka ba sa akin? Matapang nitong tanong sa kanya. He exhaled throatly. He muscled in his jaw legs. Because everything I see you, you make me want to touch you. And I should not to do that. You are all I have here in Santa Catalina, Anemone. Saglit itong napigilan. Then touch me. Are you crazy? Hindi pa ako nababaliw para gawin mas komplikado ang buhay ko. Look at me. I am lost. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ko sa buhay ko. Kinubkob nito ang mukha niya at papikit siya nang madama ang init ng mga palad nito. Promise not to tell anyone, Nazaron, she whispered. Sabi ni Baylor Barbie, don't just run from the temptation. Look it in the eye and defeat it. Bakit ba siya inaakit ni Anemone? Sandaling sumagi sa isipan niya ang sinabi ng mga magulang nito noon. Pero alam niya hindi siya tatraydorin ng dalaga. Especially that he did need more complication in his life right now. Hindi mo alam ang sinasabi mo
Anemone, hindi kita aagawin sa girlfriend mo kung yan ang kinatatakot mo. And still you're offering me sex? We're talking about sex. Aren't we? Matapang itong tumango. Gusto kong ibigay sa iyo ang katawan ko, Lazaro. Inipon ko na ang lahat ng lakas ng loob at kapal na mukha para sabihin ang mga ito sa iyo. My father will not forgive me if I touch you. And your parents, hindi nila kailangan malaman. Walang kailangan may makaalam. This will be our little secret. Ours. Sabi nito ni Gatskin, don't be desperate for a relationship. Desperation for love is a weak emotion and it will produce weak results. Be patient. Napatiimbaga siya. Maitim niyang pinakatitigan ang dalaga. Do not degrade yourself in front of me. Anemone, nagagalit siya dahil hindi ba nito alam kung ano ang mangyayari dito kapag pinatulan niya ang kalokohan nito. He would only destroy her, ruin her. Yet, here she was looking like a willing prey, and she was the kind that he pitied, the most innocent, and will give all her love. Diwan na niya, nag-uulap ang mga mata ng dalaga. Nang gabi ring iniyakan ni Anemone ang nangyari sa ilog. Pahiyang-pahiya siya at nanliliit. Hindi sila nagkikibuan ni Nazaron sa loob ng malaking bahay. Kahit nasa SEC, lagi niyang kasama si Ladder at ito naman ay kasama ang mga bago nitong kaibigan. Nazaron became so popular that everyone just wanted to flock around him. Nakakasuya, lalo na at ang nakikita niyang nakikipag-flirt ito sa iba't ibang babae. Sa kanya lang ito tila ayaw mapadikit. Stupido, bulalas ni Senyor Giuseppe nang mabasa ang periodic. Nasa komedor sila at naghahapunan. Napaigtad silang tatlo, siya, si Ladder at Nazaron. Madalas ay iniimbitahan siya ng senyor. Taluhan ang mga ito sa pagkain. Ang senyor Etropenya ay nasa ibang lalawigan at may mahalagang inaasikaso. Papa, nagtatanong ang mga matang tumingin si Ladder sa ama. Ang unihi ko, ang aking amigo, ito, at ikakasal na. Kasang edad niyo lang ito ni Miguelito. Nakalathala na sa isang bahagi ng periodiko ang pagbati para sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni Miguelito sa dalagang nangangalang Isabela. Hindi naman bago ang maagang pag-aasawa ngayon, Papa, patuloy ni Ladder. Pero ang pagpapakasal nila ay bunga ng maagang pagbubuntis ng nobya ni Miguelito. Wala na talagang pagpapahalaga sa dangal ang mga kabataan ngayon. Pinukol nito ng matalim na tingin ang dalawang anak na lalaki. Kaya kayong dalawa, wag na wag niyo akong ilalagay sa kahihiyan. Minsan nang nabilad sa iskandalo ang pamilya natin, hindi na maaaring maulit pa yon. Tumango si Ladder at si Nazaron naman ay blanco ang ekspresyon. Nanikit ang mga mata ng matanda kay Nazaron. Ikaw, Nazaron, alam kong kabila ang mga babae mo. Until now, the issue between you and your professor is still disgusts me. Napakatigas ng ulo mo. Narinig ko rin marami ka na namang babae sa SEC. Baka magkalat ka na naman. Tumiim ang mga panga ng binata. There will be no scandal, Papa. I can assure you that. I make sure I satisfy my human in bed para walang masabi sa akin. Non pere el sarcatico, con me pegle lo. Anito na ang ibig sabihin ay huwag itong maging sarkastiko. Sinasabi ko sa iyo, Nazaron, isang pagkamali mo lang at paparusahan kita. Pinahid nito ng napkin ang labi at tumayo na. You are such a disappointment. Magaras ang tinig nito, sambit bago umalis. Nakita niya ang mariin na pagkuyom ng mga kamao ni Nazaron. Nakita rin niya ang pagdidilim ng mukha nito nang tumingin ito sa dako niya ay nahuli nitong titig na titig siya rito. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Parang sasabog sa galit si Nazaron. Nasa ilog siya at pinagsusuntok ang katawan ng puno. Galit na galit siya sa ama. Ito ang mismo ang dahilan kung bakit naging magulo ang buhay niya. Minamanipula siya nito. Gusto nitong ito ang magpatakbo ng buhay niya.
The more his father tried to build his life, the more it was falling apart. Sabi ni Robin Sharma, blaming others is nothing more than excusing yourself. Nasa ron, hindi na niya kailangan lumingon para lang makilala ito. Her voice was fucking familiar. Too familiar na kahit sa panaginip ay naririnig niya ang boses nito. Anong ginagawa mo rito? Malimig niyang tanong dito. Leave me alone. I want to be alone. Napabuntong hininga ito pero nanatili sa kinatatayuan. Gusto kitang samahan. Alam kong kailangan mo ko. Lalong uminit ang ulo niya. Ano ba ang alam nito? Ano ba ang magagawa nito? Nangalit ang mga ngipin. Humarap siya sa dalaga. Bakit mo ba sinisiksik ang sarili mo sa akin, Anemone? Wala kang mapapala sa akin now. Go away. Hindi ako aalis. Pagmamatigas nito. Hindi ka pala aalis ha? His teeth were clenching hard. He grabbed her nape and kissed her fully on the mouth. Napasinghap ito. Pinuha niyang pagkakataon yun upang ipasok ang dila sa loob ng bibig nito. His tongue explored her mouth. Pulled her tongue into his sack and lift. Napadakot sa tela ng t-shirt niya si Anemone. Dapat ay huminto na siya. Pero umuungol ang dalaga at tinugon nito ang mga halik niya. Hindi ito nananampal. Hindi nanlalaban. Sa halip ay pinikit nito ang mga mata. He knew then that at the very moment it was too late to stop. Sabi dito sa ating babasahin, someday you will realize the damage that you have caused. Kung hindi mo pa napanood ang ibang chapter ng istoryang ito, ilalagay ko rito sa taas. Kung may tanong kayo sa istoryang ito, mag-comment kayo sa baba at sisikapin kong sagutin ang inyong katanungan. I-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Mga certified Wattpad lovers, ang pagbabasa ang tanging bagay na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. Kita-kits tayo mga certified Wattpad lovers sa mga susunod ko pang i-upload na video.